Gusto mo rin bang magkaroon ng borderless printing? Yung mga printer mo na Epson 3210, Epson 5290, at kung ano pang mga compatible na mga printer, at hindi mo naman kayang gawin, i-message mo lang ako sa aking Facebook page para ako na mismo yung gagawa dyan sa computer mo via online support at napakamurang halaga lang. At sa mga kailangan din ng mga Microsoft Word or kung ano pang mga software na kailangan yung i-install para dyan sa mga sisimulan yung printing business, message nyo lang ako at super affordable lang naman ng aking serbisyo. Bago tayo magsimula sa content natin, shoutout muna natin etong si Pitik ni Dalags. Dahil saan niya manggagaling yung content natin para sa ngayong araw na to. Sabi niya dito, ito daw yung gamit na printer niya sa photo booth. Ang bagal daw mag-print. Glossy photo paper, 4R daw yung ginagamit niya na photo paper. Mga tropa, siguro alam nyo na yung magiging content natin. Tungkol lang kahit papano sa mga nalalaman ko when it comes sa mga photo booth or yung mga photo booth printing kung papasukin nyo yan. At ayoko kayong mapahiya sa isang larangan na papasukin nyo dahil meron kayong napanood na isang tao na sinasabi okay na daw yung printer na yon for photo booth. Mga tropa, bilang dating nasa photo booth printing business, sana kahit papano dagdagan nyo pa yung research ninyo kung sisimulan nyo talaga or plano nyong mag photo booth printing business. Meron na akong mga videos dyan kung ano yung mga printer na ginagamit. Kaya ako lang ulit kinontent etong ganitong topic dahil meron akong napanood ulit na Epson 121 daw ay okay na sa photo booth printing business. Malamang sa malamang mga tropa, mapapahiya ka dyan sa sobrang tagal mag-print ng Epson 121 na yan. Mga tropa, eto real content to and real comment. Sabi dito ni Pitik ni Dalags, ang gamit nga daw niya na printer, it's either Epson 5290 or Epson 3210. Napakabagal daw mag-print. Ang gamit nga daw niya na photo paper yung glossy na 4R. Mga tropa, kung papasukin nyo yung printing business, eto yung ginagamit talaga dyan. Photo paper na RC glossy na brand ay Kuyi. Or pwede rin ninyong gamitin yung RC satin, yung kulay pula. Pipili lang kayo doon. Depende din sa kagustuhan ni client, kung gusto ni client na RC satin or kung gusto ni client na glossy. Pero ganitong brand ng photo paper yung gagamitin ninyo na tiyak ako talaga na magagandahan kayo. Kagaya netong nakikita ninyo, sana noticeable sa ating camera. Ito ay merong rep magnet. Sa susunod, tuturuan ko kayo ng step by step na paggawa ng photo booth na yan. Medyo tinatamad kasi ko, medyo mahabang topic. Pero ayan, wag ninyong gagamitin yung Epson 121 for photo booth printing. At wag din kayong gagamit ng Epson 3210 kasi mapapahiya talaga kayo sa output niyan. Kumbaga pwede lang sa pwede na. At sa tingin ko hindi na uulit sa inyo yung inyong mga customer. Kung plano nyo talagang pasukin ang photo booth printing business, pag-ipunan ninyo etong Epson 8050. Eto talaga yung mga ginagamit dyan sa mga larangan niya ng mga photo printing. Kasi 6 colors printer siya, ibig sabihin 6 yung ink niya. Meron siyang black, meron siyang magenta, light magenta, meron siyang cyan, meron siyang light cyan, at meron siyang yellow, mga tropa. Kumbaga, yung color management netong printer na to, okay na okay. Basta dye ink lang yung gagamitin mo. Huwag mo nang susubukan pang mag-pigment ink kung papasukin mo yung photo booth printing. Talagang medyo mahihirapan ka dyan time to time. Although, maganda yung pigment ink, pero merong mga senaryo kasi talaga na yung output mo magiging greenish. At mga tropa, kung Epson 5290 owner ka naman, kung plano mong mag photo booth, wag na mga tropa, wag mo nang ituloy. Siguro pang sarili mo na lang muna. Subukan mo na lang muna sa'yo na ikaw lang muna maggawa-gawa ng photo booth, or kung merong birthday sa inyo, yan yung gamitin mo. Pero kung sa mga client, hindi ko talaga masasuggest to. Iba talaga yung output kasi kung ikukumpara mo etong mga 6 colors. Siguro pang personal na photo booth printing, okay naman yung mga ganito. Kasi may experience mo, matagal din mag-print Medyo bumabagal din mag-print etong mga Epson 5290, 3210, lalong-lalo na yung Epson 121.
So, maikli lang naman yung magiging topic natin. Eto lang, sinasabi ko lang sa inyo na bilang dating nasa photo booth printing, no, huwag nyo nang subukan yung Epson 121 para hindi kayo mapahiya. Konting pagpapaalala lang sa inyo, meron akong video na ginawa mga tropa kung saan binanggit ko yung mga printer na pwede sa mga photo booth printing. And sa susunod, tuturuan ko kayo ng step by step kung ano yung mga materials na kailangan or ano yung mga software na kailangan para makapagsimula ng photo booth printing. Medyo bigyan nyo lang ako ng time at konting sipag. Medyo nakakatamad kasi yung process ng pagbablog. Medyo mahaba eh. So, ayun lang. Kaya, napakalaking tulong mga tropa kung magsa-subscribe kayo sa channel natin at pindutin nyo yung like. At sa mga nag-a-avail ng template natin mga tropa, isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo sinisipag sa pagko-content mga tropa. Syempre, give and take lang tayo mga tropa. Yan yung lagi kong sinasabi, give and take. Nakakuha kayo ng details sa akin. Syempre, I want din na something in return. Sa totoo lang naman tayo eh. Give and take lang. Talagang yun lang. Simpleng like, simpleng pag-subscribe, simpleng pag-comment, okay na yon mga tropa. Hindi naman laging material na bagay, hindi naman lagi na kahit papano tungkol sa pera. Simpleng subscribe at like lang, okay na tayo doon. Pero syempre, kung medyo generous kayo, mag-avail na lang kayo ng template natin. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Medyo konting paalala lang talaga to na kahit paulit-ulit. Bye-bye. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapa-auto. Makikita ang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapa-auto. Mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama.